Praise the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Our topic today, mga minamahal, is live in God's favor and blessings. From book of Daniel chapter 6, and our key verse is from verse 10. Let's read. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room, where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Praise God, pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you for this blessed day na kami ay makapagbulay-bulay ng iyong banal na salita. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan. Gawin mo pong malinis na sisidlan ang aming puso't isipan. Father, I pray sa lahat ng viewers, magkaroon ng pusong natuturuan, pusong sumusunod, at pusong nagpapasakop sa iyong banal na kalooban. Fill us, Lord, with your spirit, with your power, wisdom, knowledge, and understanding in the name of Jesus. I declare that this message of yours will bring blessing, hope, healing, power, and increase their faith in Jesus' name. Empower me, O God. I admit the fact that without you, I am nothing. Speak to us, Father. I declare victorious preaching in Jesus' name. Amen. Kapatid, mga minamahal, kung ang presence ni Lord ang main priority mo, hindi malayo na mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, pabor, at ang kanyang mga biyaya. Like Daniel, na ipapaliwanag niya ang mga panaginip ng hari. Why? Because he always seek the presence of the Lord. Karanas man ng pressures, persecutions, accusations, kasama ang kanyang mga kaibigan, sila Shadrach, Meshach at Abednego, pero hindi natinag ang kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Their faith will not waver and they never compromise. Kaya hindi natinag ang kanilang pananampalataya. Dahil sa kilos ng Diyos, sila ay nagtagumpay at itinaas ng ating Panginoon. Na-promote sila. Ngayon, tignan natin kung ano ang naging susi ni Daniel at kung paano niya naranasan ang proteksyon, pabor at pagpapala ng Diyos. How to position ourselves in God's favor and blessings. Paano iposisyon ang ating sarili upang maranasan ang pabor at pagpapala ng Diyos. Tandaan po natin, if you position yourself to God, you have the right standing with God. Okay? So our first point, be faithful in prayer. Iyan po si Daniel. Kilala natin that Daniel is a man of prayer. Because of his faithfulness and consistent prayer, he got thrown in the lion's den. Kaya maliwanag doon sa scripture eh. Okay, 3 times a day. Okay, na siya ay lumuluhod at nananalangin sa Panginoon. Matapos itinalaga ng hari si Daniel sa pamamahala sa buong kaharian, sinubukan ng mga gobernador at mga satrapa na humanap ng paratang laban sa kanya. Ngunit dahil tapat si Daniel, wala silang mahanap anumang kasalanan sa kanya. Sa halip, kinumbinsi nila ang hari na pumirma sa isang batas na nagbabawal sa sino man na manalangin sa iba bukod sa hari sa loob ng 30 days. At ang sino mang sumuway dito ay ipapahagi sa kulungan ng mga leon. Nang marinig ni Daniel ang utos, patuloy siyang naging tapat sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Lifestyle niya na kasi ito eh. Ganon din po sa atin. Kung ito ay lifestyle na natin na ginagawa, hindi na po maalis. Kasi habit na ito eh. Okay? At makita natin dito, iniligtas siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang anghel upang isara ang mga bibig ng mga leon. Daniel chapter 6, verse 4 to 10. Okay? Nakita natin ang pagliligtas
at pagsamang ng Diyos kay Daniel. Ano man ang kanyang ipinapanalangin, nanatili siyang pinapaboran ng Diyos. Bakit? Dahil tapat si Daniel sa pananalangin. Nang hindi may paliwanag ng mga astrologo, salamangkero, inkantador, manghuhula ang panaginip ng hari, galit na galit ito. Gustong ipapatay ang mga matatalinong tao sa kaharian. Kasama na dito sila Daniel. Nang malaman ito ni Daniel, kinausap niya si Aryok. Ito yung kapitan ng mga hari na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tao ng Babylonia. Okay? At nang malaman ni Daniel ang dahilan, nakiusap siya na bigyan pa siya ng panahon. At ipapaliwanag niya ang panaginip ng hari. Okay? At siya'y pinayagan. Ang sabi ng Daniel chapter 2 verse 17 and 18, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Masael at Asarias ang pangyayari. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyong upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Okay? God was with Daniel. That's why he experienced God's power, protection, peace, and victory. Okay? Hindi siya nag-alala eh. Kaya alam niyo po, isa po yan sa sekreto na kapag ka ikaw ay constant, consistent, persistent, na nanalangin sa Panginoon, okay, ano man mangyari, kalmado ka. Dahil alam mong pagtatanggol ka, sasamahan ka, pananagumpayan ka ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Believe in the power of prayer, kapatid. Don't underestimate the small things or simple things na panalangin. Okay? Tandaan natin, prayer is ushering and entering into the presence of God. Hallelujah! May mga bagay man tayong ginagawa na kaya tayong patigilin ng mga tao. Pero ang manalangin sa Diyos ay hindi. Kagaya po ni Daniel. Hallelujah! That's why you should keep your intimacy with God by doing prayer. Sabi nga ni Apostol Pablo, kahit na nasa kulungan na siya sa mga taga Thessalonica, pray without ceasing. Hallelujah. Point 2, be humble and obedient to God. Obedience to God is the highest duty of a true Christian. Amen? Sa buhay ni Daniel, makikita natin that God protects and blesses those who diligently seek Him and put Him first. Itinaya ni Daniel ang kanyang buhay upang sundin ang Diyos at iningatan siya ng ating Panginoon. Ganon din kapatid kapag ka ikaw ay magtatalaga, magsusurrender ng buhay kay Lord, sasamahan ka ng Panginoon. Amen? Ang ibang makasamahan ni Daniel, naiinggit sa kanya. Kaya gumawa sila ng paraan para pabagsakin. Sinulsulan nila ang hari na gumawa ng batas at lagdaan ito na labag sa ginagawa ni Daniel. Ganun naiinggit kasi sila Daniel was completely aware of the new decree. Ngunit hindi na ito mahalaga sa kanya. Pleasing God was the most important thing to Daniel. Ang mabigyan kaluguran ang Panginoon, yun na yung mahalaga sa kanya. The Bible makes it clear na kung susundin natin ang Diyos sa paraang nararapat, may pag-uusig man. Sabi ng John chapter 15 verse 20, remember, what I told you, a servant is not greater than his master. If they persecute me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. Peter chapter 5 verse 6 and 7. Therefore, sabi niya, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo kapatid, na sakit karamdaman yan, pakiramdam mo, delikado, okay? Naniniwala ko kapatid, kapag ikaw ay magpapakumbaba sa Panginoon at sumampalataya sa Panginoon, ililigtas ka ng Diyos. God cares you dahil mahal ka ng Panginoon kapatid.
There is favor and blessings if you are humble and obedient, kapatid. Okay? Iningatan si Daniel sa bunganga ng mga leon. Itinaas si Daniel sa posisyon ng pamumuno. Okay? Isaiah chapter 1 verse 19. If you are willing and obedient, you will eat the good things. Hallelujah. Kaya sabi ni David, simula pagkabata sa tanang buhay ko, sabi niya ay walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Hallelujah. Kung genuine, tunay kang sumusunod sa Panginoon, kapatid, you are highly favored. You are blessed. Kaya magpasailalim tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Magpasakop tayo, sumunod tayo sa Kanya. Alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon, there is rewards. Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Pero babasahin ko lamang po muna yung verse 1 to 6. Tignan po natin. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Verse 3. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil, at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, kapag nagpapasakop tayo sa Kanyang kapangyarihan, okay, nandun yung pagliligtas ng Panginoon sa atin. Nandun yung pabor. Hallelujah. Kapatid, upang mabigyan mo ng kaluguran ng Diyos, bukod sa pananampalataya, napakahalaga ang pagpapakumbaba at pagsunod sa Kanya. Kaya naranasan ni Daniel ang pabor at pagpapala mula sa Diyos dahil siya ay mapagpakumbaba at masunuri. Pinarangalan siya ng Diyos at prinumok sa antas ng pamumuno. Okay? Binigyan siya ng mahabang buhay at siya'y pinagkatiwalaan ng mga pangitain at pangarap. Hallelujah. Pangatlo natin, be loyal to God. Isang moto ang pagiging loyal sa Diyos para sa akin, ayon sa buhay ni Daniel, sa mamatay, sa mabuhay, sa Diyos pa rin. Maging si Apostol Pablo, Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Kung loyal ka sa asawa mo, dapat mas loyal ka sa Panginoon. Kung loyal ka sa kaibigan mo, kapamilya mo, dapat mas loyal ka sa Panginoon. Kung loyal ka sa boss mo, trabaho mo, dapat mas loyal ka sa gawain ng Diyos. Tama po? The devil cannot touch a believer who is loyal to God. Minsan sa buhay natin, dumarating talaga na kailangang mamili. You have to make decisions. Choice mo kung mananalangin ka o hindi. Choice mo kung magbababad ka sa salita ng Diyos o magbababad ka sa social media. Choice mo kung dumalo ka sa gawain, gathering, o hindi. Choice mo na maglingkod sa Diyos o hindi. May papakita mo ang tunay na pag-ibig mo sa Diyos, ang pagpapahalaga mo sa Diyos sa pamamagitan ng loyalty mo sa Kanya. Tandaan po natin. You show your high respect and honor to God sa pagiging loyal mo sa Kanya. At ito ang nakita natin sa buhay ni Daniel. Proverbs chapter 3 verse 3 and 4, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Verse 4, then you will win favor in a good name in the sight of man and God. Hallelujah. Treating people with loyalty and kindness brings favor, kapatid. Kaya alalahanin natin, Colossians chapter 3, verse 12 and 13, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, magpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Verse 13, magpasensya kayo
sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ang pagtrato sa mga tao na may katapatan at kabaitan ay nagdudulot ng pabor. Okay? Gaano pa kaya sa Panginoon if you are loyal to Him? Kagaya po ni Daniel, pinili niyang hindi lumuhod o manalangin sa tao, sa hari. Maraming taong ayaw magbigay ng allowance para sa mga pagkakamali ng ibang tao. Okay? Mas gugustuhin nilang akusahan ang ibang tao instead of forgiving them. Kailangan nating patawarin ang mga nakasakit sa atin, kapatid. Maliwanag po na sinasabi ng Biblia, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Ama na nasa langit. Kailangan nating patawarin ang mga nakasakit sa atin. Remember, pinatawad tayo ng Diyos, kaya dapat din tayong magpatawad sa iba. Amen? Hallelujah! Pang-apat na puntos natin, be filled with love. Okay? Ang pagmamahal ni Daniel sa Panginoon ay mas timbang, kung kaya hindi niya kayang ipagpalit ito. Nung nalaman niyang nilagdaan ng hari ang batas, within 30 days, ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa kanya, ang hindi susunod dito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Dahil si Daniel ay matapat sa Panginoon at sa pag-ibig niya sa Panginoon, hindi niya ito nagawang ipagpalit. Dahil sa pagiging matapat ni Daniel at sa pag-ibig niya sa Panginoon, hindi niya ito nagawang ipagpalit ang Diyos sa tao. Aware siya dito, 3 times a day siyang nananalangin sa Panginoon. Mahal niya ang kanyang ginagawang ito. At mahal niya ang kanyang nilalapitan, ang Panginoon. Hindi natakot si Daniel kahit itapon siya sa lion's den. 1 John chapter 4 verse 16 to 18. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Hindi natakot si Daniel na ihulog sa kulungan ng mga leon dahil genuine ang kanyang pag-ibig at malinis ang kanyang konsensya na wala siyang kasalanan. Okay? Mga minamahal, we need to do to keep ourselves in position for God's favor and blessings, which actually is above everything else, is to clothe ourselves with love. Kailangan natin gawin upang mapanatili ang ating sarili sa posisyon para sa pabor ng Diyos. Ang mga pagpapala na talagang higit sa lahat ay bihisan ang ating sarili ng pagmamahal. Hayaang mapuno ang pag-ibig ang ating buhay. Okay? Colossians chapter 3 verse 14 and 15. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Verse 17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Hallelujah. Panglimang puntos po natin, mga minamahal, serve God and serve one another. Masasabi ko na ang paglilingkod ni Daniel ay alay buhay, bigay buhay. Ginagawa niya yung pinaka-the best niya. Hindi natin may kakaila na si Daniel ay tunay na naglilingkod sa Diyos at sa iba, maging sa hari o kanino man. Maraming beses siya nakakapag-interpret ng mga panaginip ng hari. Sabi ng Matthew chapter 20, verse 26 hanggang 28, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba.
At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ito ang susi, kapatid, ng tunay na naglilingkod sa Diyos at naglilingkod sa iba. Okay? Hindi niya na iniisip yung kanyang sarili, kundi iniisip niya na ang iba. Sabi ng Biblia, kung ang sino mang nagnanais na sumunod sa Panginoon, he must deny himself, take up his cross, and follow God. Tularan po natin ang ginawa ni Jesus. Naglingkod siya para sa ikabubuti at ikatutubos ng marami. Huwag po natin tularan ang iba. Okay? May mga tao na may selfish attitude. Kapag iniisip nila ang tungkol sa paglilingkod sa iba, tinatanong nila ang tanong na ito. Paano ako makikinabang dito? Sasabihin nila, ano ang mapapala ko dito? Marami pong ganyan eh. Kung gusto mo ng blessing, maglingkod ka muna. Sumunod ka muna, kapatid. At kapag ka nakita ni Lord yung faithfulness mo, He will bless you. Amen? If you want to be blessed and highly favored by God, you need to learn how to serve, how to obey, how to follow. Willingly, sacrificially, obediently, and faithfully to God. Hallelujah. Amen? Bilang pagwawakas, to activate God's favor and blessings, you must exercise seeking God's presence. Rely on Him and obey Him. Amen? Pray without ceasing. Kagaya po sa ginawa ni Daniel, 3 times a day. Lumuluhod siya, nanalangin siya sa Panginoon. At sinabi rin po yan ni Apostol Pablo, pray without ceasing. Always read and meditate the Word of God. Be loyal and kind to others. Amen? Walk in love and serve God. Ganun na rin sa paglilingkod sa iba. Hallelujah. You are chosen and called by God. Hallelujah. And when you do His will, God's favor and blessings will manifest in your life. Amen? Hallelujah. Anointing, power, wisdom, strength are God's blessings to you. Hallelujah. Keep the right standing with God. Amen po ba? Glory to God. Hallelujah. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagsama ng iyong banal na Espiritu. Salamat po sa kapahayagan at pangungusap ninyo sa bawat isang nakapakinig sa mga oras na ito. Father, as we seek you right now, let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Father, I decree and declare by the power of your Holy Spirit na magmanifest ngayon sa kanilang buhay ang pagpapala, pabor, at pag-iingat ninyo. May the floodgates of heaven, Lord, will be open unto them in the name of Jesus. Whatever prayers and petitions they have, I declare by the power of your Holy Spirit na magmanifest ang miracle, revival, breakthrough, healing, promotion, and increase in the name of Jesus. Thanks for loving us. Thanks for empowerment. And thanks for increasing our faith. May your name be exalted, be glorified, and be magnified. This we pray in Jesus' name. Amen.